mga tantad, another day is another diskarte tindero na naman tayo. Kaya mga tantad, sa araw na ito, samahan nyo naman ako. At kung bago ka nga lang sa aking channel mga tantad, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Click mo na ang notification bell para updated ka pa sa ating mga videos na ating mga ina-upload, na ating mga ginagawa dito sa Meet Shop na mga kagaya na nito. Ayan mga tantad, sa mapagpalang araw sa ating lahat. And then God bless us all. Samahan nyo ako. Tara, let's go! Diretso na nga tayo dito mga katantad sa pagdi-display, no? At nakikita nyo mga katantad, ito yung kasim. Ito yung part ng kasim mga katantad, no? At dito mga katantad ay hindi na pala ako nagawa ng ating limpo-limpuhan. Gawa na yung kasim natin ay halos ubusin dun sa bumili ng binamano, no? Hindi nga lang nakuha na natin ng video. Gawa ng nagmamadali yung bumili. At yun nga, halos ubusin niya yung dalawang kasim. At ito nga ang tira niya, no, mga tadtad. At nag-request siya na pag ano nang hiwa ng kinuha niya. Kaya yun nga mga tadtad, no, biglang maiksi na itong ating kasim. Kaya hindi na natin magawa ng limpo-limpuhan. Kaya hindi na tayo dito nagawa ng limpo-limpuhan mga tadtad. At inislice ko na lang ng ganito na pan-display. Ayan, sa nakikita nyo. Ganito pala ako mga tadtad, no, mag-display ng kasim, no. Kapag hindi pa ako nagawa ng limpo-limpuhan, ganito pang ginagawa ko sa kasim. Pinaghihiwalay ko yung pork loin at saka yung kabilugan ng kasim. Itong kabilugan ng kasim, ito yung hinihiwa ko na mga tadtad. Ayan. Tinawag ko yung kabilugan ng mga tadtad kasi ito yung part na malaman ng kasim. Yun nga, naghuhugis bilog nga siya. Kaya ako tinawag na kabilugan. Ewan ko lang dyan sa inyo kung anong tawag nito dito. At dito nga mga tadtad, no, sinunod ko na yung pigi. At sa pag-display naman ng pigi mga tadtad, no, ay ganito lang ang estilo ko. Tinatanggal ko muna yung pinakadulo or pinaka-sirloin. Yun ang tawag dun sa ano, no, pinakadulo ng pigi, sirloin. At hiniwalay ko lang yung kabilugan, yung pinagkakabitan ng patahulian. At yun nga, dinisplay ng buo. At ito naman pinaka-bilog, no, ay isasabit ko lang yan mga tadtad. At itong pinakadulo, no, or sirloin, ito naman yung isasama ko dun sa kasim para pan-display. Ayan. Yan mga tadtad, ganyan talaga lagi ako mag-diskarte, no. Yan ang diskarte ko ng paghahanda ng ating panindang baboy. Ganito ang estilo ko mga tadtad kasi magkatumalan man, maganda yung naiiwan sa atin. Katulad nga ng ano, pigi kabilugan, no. At sinunod ko naman dito mga tadtad ang limpo, no. Fast forward na pala tayo dito mga tadtad gawa ng nagkabilihan na nga, no. At ito na lang tira nating limpo. Kaya i-slice na lang natin to ng pan-display. At dito naman mga tadtad, no, sa pag-slice naman ng limpo ay kanya-kanya rin tayo ng estilo. At ito ang estilo ko mga tadtad. Ang hataw ko ng panaga dito ay sakto lang. At may kasamang diin yung cut ko dito, no, nang sa ganun ay hindi tatalon yung ating panaga. At dito nga mga tadtad, doon napapansin nyo, inuuna ko yung dulo ng ating panaga papunta doon sa dulo rin ng magkabilaan na liempo. Ayan, nang sa ganun ay maganda yung slice natin, wala yung kabit-kabit na laman, no, o sinyalis o lamat ng panaga, no, na hindi sumakto doon sa dapat natin patamaan. Nagkakaroon lang naman mga katadtad nung tinatawag na gutay-gutay, no, kung hindi sakto doon sa papatamaan mo ang tama ng panaga. Kaya nagkakaroon ng mga laman-laman na nakakabit. Kaya sa nakikita nyo mga tadtad, no, ang slice ko, ayan, napakaganda at wala pong mga laman-laman na nakakabit. Pulido at kala mo ay dinaan natin sa machine. Ayan ang mga tadtad. At gusto ko nga dyan sa ating mga bagong butcher, no, sana makuha ninyo ang tekniko na ito o style ko ng pag-slice ng liempo.
Ayan. Sa mapagpalang araw sa atin lahat, no? And then, shoutout pala dyan kay Joseph, no? Ayan, napakaganda po ng message niya o comment niya sa mga napapanood niya sa ating mga munting videos na mga katulad nito. At yun nga, ang sabi niya doon ay ano rin siya, no, nagtitinda sa maliit na pisto, no, hindi lang natin alam kung saan pisto, at ginagaya niya yung kung paano ang style ko sa pagdi-display ng ating banindang baboy. Ayan, salamat sa iyo Joseph, no. Ayan, shout out din sa iyo, no, at salamat sa pagpansin mo sa ating munting channel. At natutuwa naman ako at nakakataba ng puso mga katadtad, no, na ganun ang maging reaksyon ng ating katadtad, no, na ginagaya niya. At ako naman sinisigurado ko mga tadtad na hindi kayo talaga talo sa panonood. Hindi man perfecto mga katadtad yung videos ko, no, pero alam ko may matututunan kayo dito. Ayon ito mga katadtad sa experience ko. At ayan nga mga tadtad, no, andito na pala tayo, may bumili na at ito adobo cut na medyo maliit lang ang request ng ating kasuki. Kaya ayan, ganyan lang ako mag-slice ng ating adobo cut. Ayan. At dito nga mga tadtad, nakikita nyo yung pulido ng ating pagkat ng ating adobo. At yan ang gusto kong makuha ng ating mga bagong butcher nang sa ganon, saan man sila mapuntang meat shop ay pasado sila. At ayan nga, medyo makulit tong customer natin, pinapakita pa talaga yung bayad niya, no, na 1,000. Kaya ayan mga tadtad, no, maliwanag na. At ito, may bumili na pata, panlaga. Pero ang request niya mga tadtad ay parang style adobo lang. Kaya ito, liliitan natin to ng slice o ng cut, no. Kaya ayan mga tadtad, panoorin niyo ito. Dito naman mga tadtad, no, ang panaga natin dito ay ito, ganito lang. Magaan lang ito mga tadtad na ginagamit ko panaga. At panglaman nga lang ito. Pero kaya-kaya nito tadtarin, no, hiwain yung pata. At kagaya nga nito nakikita niyo, no. Ayan. Hindi katulad kasi ang ating gamit, no, ng mga mga nakikita nyo yung butcher, no, na yung panaga nila ay walang dulo. Ito sa aking gamit ay may dulo ito mga tadtad, at ito nga ay panlaman lang. Pero mas maganda siguro pang buto yung walang dulo. Nakikita yung malapad lang, no. Kaya yun, pinapangarap din natin na magkaroon na rin tayo nun. So abang-abang lang mga tadtad, baka bukas o ano, baka ganun na rin ang gamit natin. Ayan. At ito nga mga tadtad, no, ini-slice na natin ang ating pata. Kaya ayan mga katadtad, no, sa mga baguang butcher dyan, yan, panoorin nyo ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga katadtad, mag-subscribe na kayo. At click mo rin ang notification bell para updated pa kayo sa ating mga videos na ating gagawin dito sa meat shop na mga katulad nito. Pagpasensyahan nyo na nga lang mga tadtad ang video natin, no? Kasi kung saan nakatapat ang video ay talaga yun lang ang makikita nyo. Hindi katulad ng iba na mayroon na silang cameraman, yun, mas maayos. Pero ayan mga tadtad, no, para dyan sa atin mga sa walang sawa ninyong suporta, ay baka mamaya magkaroon na rin tayo ng cameraman. Ayan. So andito na mga tadtad tayo, no, sa ating target sa araw na ito. Ituturo ko pala sa inyo ang tamang pag-slice ng pork chop, no, at tamang technique. Ganito pala ako ng mga tadtad, no, mag-slice ng pork chop, no. Kung gusto nyo makuha ang gusto nyo nipis, ganito lang. Yan. Iipitin nyo lang ng kamay nyo na isa, no, yung ating balat ng ating pork chop. Nang sa ganun ay hindi gumalaw. Kasi delikado po itong pag magalaw mga tadtad. Ay baka po ang slice natin ay baka po sa daliri nating yung hawakan nating kutsilyo dito ay hindi biro talaga nito ang talas. Sa nakikita nyo, no, para lang tayo nag-i-slice ng slice bread. Kaya ayan, tudo po tayo, ingat pag ganitong kutsilyo ang ating gamit. Ayan. So ang gamit ko po ditong kutsilyo, no, mga tadtad, ay ito po yung 10 inches na sulingin. Ayan, may kamahalan mga tadtad, pero wala naman talagang katalo-talo sa talas o hindi ka mapapaya sa talas. At dito nga mga tadtad na pala, no, ay
nasundot pala ako ng dulo nito. Kaya ayan, makikita nyo mga tatad dyan na medyo dumugo nga yung ating palad at nadali nga ng itong dulo nitong ating kutsilyo. At ayan nga mga tatad, no, may bibili na dito, no, at yan, bibigyan lang natin muna yan. At inaantay lang natin makapili nang sa ganun ay mabigyan na natin yan. Ayan, nakapili na nga si ma'am, no, laman ang kanyang napili. Kaya habang nagpipili siya dyan ay patuloy lang tayo sa pag-i-slice. Ayan. Ngayon mga tatad, dito palang pork chop no, na in-slice ko ay may kalakihan. Kaya napapansin nyo, hindi ko masyado mahawakan o madiinan yung balat. Pero nang sa ganun pa man ay perfect natin na i-slice yung tamang nipis ng ating pan-display. At dito po sa pag-slice ng pork chop mga tatad ay nakadepende pa rin tayo sa customer. Mayroon namang customer mga tatad na halos ipagawang nipis sa 15 nipis ng papel, no. Ayan. At dito nga mga tatad, no, dito na po ako na nang pag ko ay nadaling ako ng dulo ng ating kutsilyo, no. At maya-maya nga lang ay dumugo na nga. Buti na lang ay hindi naman masyado malakas ang kabangga. Ayan, kaya hindi ka maano, pero talaga mga santad ay makirot. Kaiba kasi ang sugat talaga nitong pag nito nakasugat ng solid gel ay talagang parang mahapdi. Ika nga sabi ng karamihan ay para daw tari ang nito. Parang tari ng manok ang subo nito, sabi nga nila. Sabi na nakakakita na ating mga kasuki. Dito mga tatad, no, pag bumangga sa buto, ganito ang ginagawa ko. Hinahati ko pa ang buto dyan. Ayan. Nang sa ganon ay pantay yung slice ng ating pork chop. Ayan, no, sa nakikita niya. Ayan. Ang iba kasi mga tatad ay binubuo yung buto. Ayun na nga mga tatad, oh. Ayan, nasundot po tayo dyan ng ating dulo. At maya-maya lang po mga tatad ay dudugo na yan. So mga katatad, no, yung iba naman mag-slice ng pork chop ay mayroon silang slice na buo yung buto, no. Ako dito mga tatad, pag nag-slice ako o ganito makuha yung diskarte sa pag-slice ng pork chop, ay dito po ay wala po akong buo na, ayun na nga mga tatad, dumugo na, no. Ayan, nadali nga tayo dito mga tatad. Ayan, ang disgrasya talaga mga tatad o aksidente, hindi mo talaga maiwasan. At balik tayo doon mga tatad, no, sa ating pork chop, no. Karamihan talaga mga tatad, no, ay buo mang buto. May slice sila na buong buto, no. Pero ako dito mga tatad talagang hating-hati ko yan. Kaya mapapansin nyo yung mga pork chop po ay pantay po ang nipis, pantay rin po ang buto niyan. At kung mayroon man naman nalampas ay normal lang po yan at binabawasan natin yung buto na bandang spinal cord ng ating baboy, no. Kaya yon, nagtatanggal po tayo dyan. At kahit siya naman po ay nagtatanggal din. Ayan na, dumudugo na nga mga tatad. So ayan mga tatad, ganun pa man kahit may ay tuloy pa rin tayo sa ating trabaho. At yan ay hindi naman gaanong malalim, pero madugo po yan mga tatad, gawa na sa kamay. Ayan. So ay mga tatad, no, shoutout po dyan sa ating mga bagong butcher, sa mga kabutcher natin, mga katindero natin at mga ka-chopper natin yan. Sa mapagpalang araw sa ating lahat. At ito nga mga tatad, no, ay nabinamanuhan na nga na ang ating pork chop. Ayan. Ayan, binili na nga ni Kasuki yan. Sasakyan kita. Mga tatad, no, at kung gusto mo na naman ang videos na ito, ayan, paki-like naman, share, then paki-subscribe na rin mga tatad para updated ka pa sa ating mga susunod na mga videos. Ang ating mga ginagawa o yung ating ina-upload tungkol sa mga diskarte tindero na mga kagaya na lang ito. Kaya mga tatad, no, antok pang inyong katatad, kuyatan na naman kagabi. Kaya let's see, mga tatad, sa mapagpalang araw. And then, God bless us all.